Hello mga kasari! Welcome back to my channel, Aling Chindara Vlogs. For today's video ay mag-unboxing tayo ng itlog na paninda natin dito sa tindahan. So dito meron tayong 1, 2, 3, 4 na tray. Actually guys, sa isang linggo nakakadalawang beses kaming bili ng itlog. Ito ay Tuesday at saka Thursday o kaya naman ay Tuesday or Saturday ang schedule ng bili namin. Depende sa araw kung kailan naubos na yung itlog. Pero usually, yun talaga yung regular day namin. Tsaka yun yung pinaka-fresh na itlog na bagong dating talaga dun sa supplier. Ang isang tray pala guys, sa ganitong size na jumbo, ngayon ay 270 na dati ay 255 lang. So, ang bentahan ko naman per piece nito ay 10 piso. So, nagtaas na yung price, pero ako, hindi pa rin ako nagtataas. So, naka-stay ako doon sa 10 pesos ang isa. So, sa ganong setup kasi, mas mabilis siyang ibenta. So, ang nangyayari guys, sa isang tray, ang pinakatubo ko ay nasa 30 pesos. So, dahil 4 na tray, meron akong 120 na tutubuin. O, diba? Ganun lang. Maliit ang tubo. Depende kasi yan guys kung magkano mo ibibenta. Kung gusto mong gawing 11, mas malaki ang tutubuin mo. Hi kuya, ano sa'yo? Birch tree. Okay. Marami palang nagtataka, no? Sa isang tray, bakit yung iba maliit, tapos may iba malaki? Tapos sabihin ng tindera, jumbo size ito, o kaya XL, di ba? Actually guys, ganito kasi yan. Pagdating sa sizes niya, hindi nabibase yan kung malaki yung itlog. Tinitimbang kasi siya. So, yung timbang niya, doon mo malalaman kung ang paninda mo ay XL, jumbo, small, medium, ganon. So, meron, pansinin nyo guys ha, di ba yung isang itlog, minsan ang haba niya, pero payat. Tapos, pansinin nyo yung mas maliit, di ba? Maliit siya, pero mas mataba. So, nakadepende talaga guys sa timbang niya. Fresh ang itlog natin palagi. Hindi tayo nai-stakan ng itlog sa isang linggo. Pagka dumating ang itlog ngayon, ay fresh yan. So, kung meron man akong natira, bago ako mag-display, siniset aside ko yon, tas nilalagay ko na sa kitchen namin. So, yun na yung gagamitin namin. Sa lugar ninyo, magkano ang bili ninyo per piece sa malalaking itlog, like jumbo or XL? So, yung sa mga maliliit naman, magkano? So, pa-comment naman below kung magkano ang bilihan nyo sa itlog dyan sa inyo. So, eto guys, tignan nyo, oh. Diba? The same size siya. Ito yung jumbo. Ganito siya kalaki. Yung paninda ko, last week, na binili, jumbo size din. O, diba? The same size lang din sila. Pero tignan mo ito yung isa, diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mas malaki yung isa, pero payat. Tapos yung isang hawak ko, maliit siya, pero mataba. So, shout out pala guys sa ating mga channel members, sa ating mga viewers, sa mga subscribers, silent viewers. Shout out sa inyong lahat at sana hindi kayo magsawa sa laging panonood ng videos ni Aling Chindara Vlogs. Sana lagi niyong suportahan. So, sa mga long videos ko guys, huwag kayong mag-skip ng ads kasi malaking tulong po yan sa aking munting channel. So, ayan. Halika guys, samahin mo ako at ililipat na natin sa ibang tray yung ating paninda. Actually guys, kaya ko pala ito inililipat, no? Kasi para ma-check natin yung ating itlog kung may mga basag. Kasi sa biyahe, hindi maiwasan na yung itlog natin, minsan pag matatag yung dadaanan, nagkakaroon ng basag na egg or crack yung shell niya. So, dapat yung mga may crack or basag, dapat nasiset aside agad na para hindi maisama or hindi siya magtagal sa tray na baka mamaya hindi natin mapansin na may crack yung ating paninda at hindi natin natanggal agad, madadamage, masisira yung itlog. So, sayang yung magiging tutubuin sana natin. So, ayun yung purpose niya. Kaya every time na nag-deliver or nadating yung aming itlog sa bahay, ay chine-check ko muna isa-isa. Talagang
pinagtsatsagaan ko siyang i-check at isasalin ko siya sa ibang tray. So, pansin nyo pala guys, sa ibang tindahan, no, like palengke or sa mga bilihan, sa mga supplier. Di ba minsan pagka bibili kayo ng itlog, napapansin nyo may mga naka-plastic kasi yun yung mga nabasag na. Tapos ibinibenta pa rin kasi may mga bumibili din talaga niyan. Madalas bumili dyan yung mga gumagawa ng tinapay, yung may mga may-ari ng bakery, siyempre yung mga nagbe-bake ng cake, tsaka yung may mga tindahan ng tapsilog ba tawag doon? O yung mga may itlog, ganon. Yun. Tapos yung iba naman, ang ginagawa nila ay ginagawang egg pie. So, ganun siya guys. Lahat yan may silbi. So, may mga bumibili talaga ng mga basag na itlog. So, sa amin, sa part ko naman, bilang tindera, no, sa bahay namin, kapag may ganyang nabasag na itlog, hindi ko na yan siya ibinibenta. Sineset aside ko na. Tapos, iyan na yung magiging ulam namin. So, minsan, ang ginagawa ko para hindi ako malugi or hindi mawala yung pinampuhunan ko dyan. Syempre, kung ilan yung nabasag na itlog, babayaran ko siya the same amount kung paano ko siya ibenta. Para yung puhunan ko, nandun pa din. Para pag next time na bibili ng itlog or paninda, may pambili pa din tayo. So, ganun lang guys. Para ka lang din bumili sa ibang tindahan. Kung hindi ka nagtitinda, parang bumili ka lang din sa tindahan ng itlog. So, pinapalitan ko. Binabayaran, I mean. So, ganyan. O, ayan. Madumi na yung tray natin, guys. So, ililipat natin yung nabasag dyan para, tsaka hindi mo pwedeng gamitin yung mga madumi. Yung, di ba pag nabasag? Kasi nilalanggam siya pagka hindi siya napalitan. So, ayan. Kung umabot ka sa dulong ito sa aking video, ay baka pwede mo namang isubscribe o i-click mo yung bell button para ma-notify ka ulit sa susunod ko na upload. So, sa mga nandyan hanggang sa dulo ng aking video, again, nagpapasalamat ako sa mga support ang ibinibigay nyo sa akin. Yung walang sawang support. Thank you everyone and God bless.